Ating Biblia sa Efeso po, mga kapatid. Efeso chapter 1. Efeso chapter 1 verse 18. Verse 18 to 19 po. Efeso chapter 1, verse 18 to 19. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos dahil nagkaroon po ulit tayo ng fellowship. Parang ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng high school and youth fellowship again na magkakasama. And bilang anak po ng Diyos, dapat patuloy po natin itong ginagawa. Okay? Yung patuloy po ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Gaya po ng nalalaman po natin, lalong-lalo na po sa mga kabataan, sa lahat po ng kasipagan at mga pagsasakripisyo po ninyo, sa pakikilahok po sa gawain po ng Panginoon, may pangako po yung Diyos po sa inyo. Diba? Sa bawat isa po sa atin, nais na rin pong ibigay po ng Diyos yung gantimpala po sa atin. Malapit na po ito. Okay? So, bawat group, mothers group, yung fathers group, yung high school, pati yung mga youth group, ginagawa po yung lahat na makakaya para makapag-participate po sa gawain po ng Diyos, okay? Lalong-lalo sa mga sermon, gathering, sa mga fellowship, ganun din po sa mga Bible seminar. Lahat ng bagay na ito, ginagawa po natin dahil po sa biyaya at pag-ibig po ng Panginoon. Tama po ba? So, bawat isa po sa atin, yung buhay po natin, gaya ng nalalaman natin, ay napakaikli lang po. Diba? Alam na alam po natin sa awit 90 verse 10, diba? Yung taon po ng buhay po natin, 70 taon o 80 taon, di ba? Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumilipas at kami ay nawawala. So, wag niyo pong sabihin na kahit kabataan pa po tayo, matagal pa po ako dito sa mundong to. Okay? O matagal pa ako bago humarap sa Panginoon. Hindi po. Sinabi po ng Biblia, anytime, maaari na po tayong humarap sa Panginoon. Gaya ng nalalaman din po natin, lahat po ng senyalis ng katapusan ng panahon, nangyayari na. So, maaring mamaya, diba, bukas, o hindi po natin alam, kunin na tayo at humarap na po tayo sa Panginoon. Okay? Bilang born again Christian po, bilang mga anak po ng Diyos, meron po tayong kasiguraduhan na makakapasok na po tayo ng langit. Pero yung nakakamanghang bagay na natanggap po natin, di ba? Ito pong kaligtasan. Kung iisipin po natin, paano kaya kung hindi ka ligtas? Paano kaya kung hindi mo naunawaan yung pag-ibig po ng Diyos? Simple lang naman po, pupunta ka ng impyerno. Diba? Pagdurusahan niyo po yung parusa na nararapat po sa inyo dahil sa kasalanan. Okay? Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, narito po tayo sa church din, pinagpapatuloy po natin yung kristyanong pamumuhay po natin. Kaya nga, yung samot dalangin po ng bawat isa po sa atin, maging ako po, umaasa po ako na mananatili po tayo lahat sa church. Okay? Pinapanatili po natin yung posisyon po natin sa bahay, sa work, maging sa lahat ng mga bagay sa school. Nang sa gayon po, makapagligtas po tayo ng mga naliligaw na kaluluwa. Okay? Bawat isa po sa atin, kailangan po nating manalangin, nabigyan po tayo ng kalakasan ng patuloy po ng Panginoon para paglingkuran yung mga naliligaw na kaluluwa, ganoon din po yung mga brothers and sisters. Okay? Kaya nga po, habang nananatili po kayo dito po sa church, napakaganda po ng paningin po ng Diyos po sa inyo. Okay? Hindi lang po ito, maging sa mga mothers, fathers, o sa lahat po ng mga kapatiran. Okay? Isipin niyo po, kung patuloy po kayo umatid ng church, nagkakaroon ng magandang Christian life sa buhay pananampalataya, nagbabasa ng Biblia, may impluwensyahan niyo po yung mga brothers and sisters na may hina pa po sa pananampalataya.
Kaya nga po yung sekreto po dito, kailangan po natin magpatuloy sa kahit anong paraan. Okay? Sa Christian life po natin. Ngayong araw po na ito, yung pag-aaralan po natin dito po sa main verse po natin, sa verse 18, babasahin ko pong muli. Yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Sa katunayan po, ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo para po sa mga banal. Especially po dito po sa iglesia po ng Epeso. Ano po ba yung pinanalangin po niya? Sa verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng spirito ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Sabi po dito, nanalangin po si Apostol Pablo sa mga banal, magkaroon ng spirito ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Kung meron po tayong karunungan at nalalaman po natin yung kalooban po ng Diyos, susunod po tayo sa kalooban po ng Diyos, ba? Lalong-lalo na habang lumalakad po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sa verse 18, sabi dito, yamang naliwanagan ang inyong mga mata. Pagkatapos po nating maligtas, nabuksan na po yung mga spiritual na mga mata po natin. Tayong lahat po, nung una, nung hindi pa tayo naliligtas, di ba? Lahat po tayo spiritual na bulag. Wala po tayong nakikita, nalalaman, nauunawaan sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya nga po, pagkatapos po natin bago tayo maligtas, mga spiritual na bulag po tayo. Dito po sa Biblia, marami pong halimbawa patungkol po sa mga spiritual na bulag. Okay? Ano ba yung nangyayari pag bulag po tayo? Di ba? Simple lang po, wala pong nakikita. Imaginin po ninyo, kung ilalagay natin yung sitwasyon po natin bilang bulag, madali po bang mamuhay? Sobrang hirap po. Diba? Paano na kaya yung spiritual na bulag? Ibig sabihin, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Hindi mo rin alam kung ano yung layunin ng buhay mo. Hindi mo alam, balang araw, pag namatay ka, pupunta ka ng impyerno. Kaya nga po, yung buhay ng spiritual na bulag, napakahirap po. Okay? Kaya nga, pagkatapos po nating maligtas, di ba? Sa pamamagitan po ng biyaya po ng Diyos, naligtas po tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, nalaman po natin, pinatawad na yung lahat nating mga kasalanan. At doon lang po nabuksan yung mga spiritual na mga mata po natin. Okay? Kaya nga po, tayo po, nauunawaan po natin kung saan tayo pupunta. Okay? Dito po sa Biblia, maraming halimbawa patungkol po sa mga bulag. Gaya po ng kay Jesus, di ba? Binuksan niya po yung mga paningin ng mga bulag. May mga importanteng dahilan po kung bakit binuksan ni Jesus yung mga paningin ng mga bulag. Si Jesus po, pumarito po siya sa sanlibutan para buksan po yung spiritual na mga mata po natin. Pagkatapos po nating maligtas, nalaman po natin yung katotohanan at yung spiritual na mga mata po natin ay nabuksan. Kaya nga pagkatapos po nating maligtas, wag po dapat tayo makontento na nabuksan na yung spiritual na mga mata po natin. Okay? Ang kailangan po natin gawin, patuloy na panalangin para paliwanagin yung mga spiritual na mga mata po natin. Para lubos po natin maunawaan yung kalooban po ng Diyos. Okay? Kaya nga po, nung naunawaan na po natin yung katotohanan, di ba? Nabuksan na po yung spiritual na mga mata po natin. Ganon din po, nalaman po natin yung layunin po ng buhay po natin. Sa verse 18, sinabi rin po dito, sa bandang gitnang part, sabi dito, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Dapat po nating malaman, pagkatapos po nating maligtas, alalahanin po natin na binigyan po tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kung hindi po tayo ligtas, sabi po dito, meron pong pagtawag
Sabi po dito, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Kung hindi po tayo ligtas, hindi nabuksan po yung spiritual na mga mata po natin, sabi dito, may pag-asa. Okay? May pag-asa po. Kung hindi ka po ligtas, madali lang naman po yun. Wala ka pong pag-asa. Okay? Sa katunayan po, sa tao, habang tumatanda po tayo, unti-unti po lumalabo po yung mga mata po natin. Diba? Swerte, yung iba, hindi po lumalabo yung mata. Yung iba, bata pa lang, malabo na yung mata, diba? Pero wala pong ibig sabihin ng bagay na yan, ha? So, bilang tao, lumalabo po yung mata po natin. Kaya nga po, sa buhay naman po natin, kung ihahalin tulad po natin ito, nawawalan na po tayo ng vision habang tumatanda po tayo. Kaya nga po, pagkatapos po natin maligtas, kailangan, nabigyan na po tayo ng pag-asa, kailangan po natin na magkaroon po ng vision. Okay? Lalong-lalo na po, habang bata pa po tayo. Habang nasa high school group pa tayo, habang nasa youth group po tayo. Hindi ibig sabihin po na yung vision po na ito ay pangarap po sa buhay, dito lamang sa sanlibutan. Okay? Vision ng mga spiritual na pangangailangan. Okay? Kaya nga po, bilang kabataan, sobrang swerte po ninyo na maligtas na po sa oras po na ito, sa panahon po na ito. Kasi may vision pa po kayo. Gusto niyo pa pong buksan yung ebanghelyo sa probinsya niyo. Gusto niyo pa pong maligtas yung pamilya niyo. Kanya-kanyang lipad po, di ba? No, last month lang po, kanya-kanyang lipad po ng mga kapatiran sa kanya-kanyang probinsya po nila. Yun po yung vision. Isipin nyo kung matanda na po kayo, dahil mahina na po yung katawan natin, mahihirapan na po tayo. Kaya nga po, ngayon pa lang po, hindi ibig sabihin po nun na magliliparan po tayo sa mga probinsya po natin. Ang ibig sabihin po nito, yung vision na ma-evangelize po yung mga nasa paligid natin at yung pamilya po natin. Okay? Kaya nga po, i-grab po natin yung chance natin. Lalong-lalo na po bilang kabataan. Bakit? Yung oras po, paikli na ng paikli. Okay? Sa ating po mga born-again Christian, binigyan po tayo ng Panginoon ng walang hanggang pag-asa. Okay? Hindi dito sa mundo, kundi po yung mga spiritual na pag-asa. Kung pag-iisipan po natin maigi, kung hindi po tayo ligtas, sa katunayan, wala po tayong tunay na pag-asa. Okay? Mabubuhay lang po tayo dito sa mundong to. Paikot-ikot lang po tayo at mauubos na po yung oras po natin. At pagkatapos sa huli, wala po tayong makukuha. Kaya nga po, nung hindi pa po tayo ligtas, sa katunayan, ito po yung buhay po natin. Walang pag-asa. Yung iba, bata pa lang, ang lalaki na ng pangarap nila. Gusto ko maging presidente, gusto ko maging seaman, gusto ko maging doktor. Sa katunayan po, yun po yung patay na pag-asa. Diba? Kung dito lang po sa mundo, para magpayaman lang at para sa mga physical na pangangailangan lang. Okay? Punta tayo sa Efeso chapter 2 po. Ito po yung buhay po natin noon. Chapter 2 verse 12. Verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ito po tayo noon. Kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Ibig sabihin, gaya po sinabi dito, walang Diyos at walang pag-asa. Okay? Sa talatang ito, malalaman po natin, kung hindi po tayo na born again, hindi po tayo na ipanganak na muli, wala tayong pag-asa. Okay? Wala po tayong tunay na pag-asa. Ano ba yung buhay ng mga tao na walang pag-asa? Ano po yung buhay ng tao na walang pag-asa? Puntahan po natin Isaías po, chapter 22. Ito po yung buhay po ng tao na walang pag-asa. Lalong-lalo na kung wala siyang pag-asa sa langit. Okay? Isaías chapter 22, verse 13. Verse 13, ito po yung mga patotoo po nila. Basahin po natin ng sabay-sabay sa verse 13 ng 22 ng Isaías, 3, 2, 1. Sa halip ay nagkaroon ng kagalakan at kasayahan,
pagpatay ng mga baka at pagpapatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak, tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Sagana po sa buhay, sagana sa pagkain, sagana laging busog sa buong buhay niya. Ito lang po yung pag-asa niya. Dito po siya nakatuon. Kung paano magiging komportable lang yung buhay dito sa physical na katawan. Kaya ngayon patotoo niya, tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Sa ibang tao po na hindi ligtas, nakatuon lang po sila sa mga pisikal na pamumuhay. Mga bagay na makasanlibutan lang po. Iniisip po nila na yung lahat-lahat hanggang dito lang po sa mundong to. Okay? Kaya nga po, tayo kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ito po yung patotoo po nila. Dahil wala po silang pag-asa. Pag namatay po sila, tapos na. Wala na. Wala nang pakinabang. Okay? Sa Job, isa pa po, sa Job chapter 8, verse 13. Job chapter 8. Job chapter 8, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Gayon ang mga landas ng lahat ng lumilimot sa Diyos, ang pag-asa ng masasamang tao ay maglalaho. Ito po yung pag-asa po nila. Naglalaho. Nawawala po. Walang pag-asa. Pero sa atin po mga ligtas, di ba? Sa mga born-again Christian po, iba po tayo sa kanila. Natanggap po natin yung buhay na walang hanggan at meron din po tayong tunay na pag-asa. Okay? Balikan po natin, Efeso chapter 1, verse 18. Efeso chapter 1, verse 18. Sabi po dito, sa bandang gitna muli, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Dito po, yung pag-asa, konektado po siya sa pagtawag. Okay? So kung hindi po tayo natawag, ibig sabihin wala po tayong pag-asa. Sabi dito, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Yung pagtawag po ng Diyos po sa atin, ito po yung pagliligtas ng Diyos po sa atin. Binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun din po, binigyan po tayo ng pag-asa. Okay? Sa Roma, punta po tayo ng Roma, chapter 8, verse 24 to 25. Basahin po natin, Roma chapter 8, verse 24 to 25, 3, 2, 1. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Sabi po dito sa verse 24, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Okay? Para po sa mga born-again Christian, natanggap po natin yung walang hanggang pag-asa. Dapat po nating malaman na hindi po tayo tinawag para po dito sa mundo. Okay? Gaya ng alam po natin, kapag namatay po tayo, wala po tayong madadala, maski isa. Okay? Ngunit para po sa atin, ibinigay po sa atin ng Panginoon yung buhay na walang hanggan, ganoon din po yung walang hanggang pag-asa. Ito po yung napaka-importante at napakahalaga dahil dito po natin malalaman yung kabutihan po ng Panginoon. Gaya ng nalalaman po natin, kung i-review po natin yung dating pamumuhay po natin, patapon po ito. Okay? Wala pong pag-asa. Pero dahil mabuti po yung Panginoon, dahil sa tapat na pag-ibig po ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng mabuting pag-asa. Okay? Puntahan po natin, 2 Tesalonica. May nabanggit po dito, 2 Tesalonica, chapter 2, verse 16 to 17.
Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 16 to 17. Dito po meron pong mabuting pag-asa. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umiibig sa atin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Sabi po dito, binigyan po tayo ng Diyos ng mabuting pag-asa. Ano po ibig sabihin po nito? Itong pong pag-asa po nito, hindi po ito mabibigo kailanman. Okay? Sa mundong ito, yung pag-asa, maaari po, yung pag-asa sa mundong ito, maaari po sa huli, mawala po, maglaho po. Pero dahil yung Diyos po yung nagbigay po sa atin ng pag-asa, ng mabuting pag-asa, hinding-hindi po ito mawawala. Ang ibig sabihin, maaari po natin itong pagkatiwalaan. Okay? Sampalatayanan. Yung Diyos po, mabuti po siya. Wala pong kasamaan sa Kanya. Kaya nga po, binibigay niya rin po sa atin yung mabuting pag-asa. Sa mga tao po na may pag-asa, ano po ba yung dapat na uri ng pamumuhay na meron po sila? Okay? Sa may mga mabuting pag-asa. Dito po sa salita po ng Diyos, yung pag-asa po, konektado po siya sa pagtitiis. Okay? Kung mayroon po talaga tayong tunay na pag-asa, makakaya po nating matiis, di ba? Yung lahat ng mga kahirapan at lahat ng mga pagdurusa. Gaya ng nalalaman po natin, yung mga unang Kristiyano po na nabuhay, na nauna po sa atin, pinag-uusig din po sila. Naging martir po sila. Pinagpapatay din po sila. Di ba? Sa katunayan, hindi po may hahambing yung buhay po natin ngayon, yung buhay po nila, sa buhay po natin ngayon. Yung mga naunang Kristiyano po, sobrang hirap po ng pinagdaanan po nila. Bakit po ba nila natiis yung bagay po nito? Okay? Dahil meron po silang pag-asa. Kaya nga po, malalaman po natin, yung pag-asa, konektado po siya sa pagtitiis. Okay? Sa ating buhay pananampalataya po, kahit magkaroon po tayo ng mga kahirapan, mayroong mga pag-uusig, yung mga pagdurusa, magagawa rin po nating matiis. Okay? Sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 3, unang Tesalonica, chapter 1, verse 3, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po, tungkol po sa pagtitiis, meron pong tatlong mahalagang bagay na in-emphasize po si Apostol Pablo. Okay? Sabi po dito, sa aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya. Gawang mula sa pananampalataya. Gaya ng nalalaman po natin, dahil po sa pananampalataya, naligtas po tayo. Okay? Kaya nga, kung may tunay tayong pananampalataya, meron po tayong tunay na kaligtasan. Kaya nga po, sa lahat po ng may pananampalataya, may tunay na pananampalataya, meron po siyang buhay. Okay? Kaya nga po, yung ginagawa po ng mga buhay, di ba? Ibang-iba po sa ginagawa ng mga patay. Okay? Kaya nga po, kung may pag-asa po tayo, hindi dapat po tayo nabumuhay ng gaya po ng mga patay. Kung i-check po natin yung buong Kristiyanong pamumuhay po natin, simula nung naligtas po tayo, gaano na po ba tayo lumalago sa pananampalataya at gaano na ba natin napapakita yung ilaw natin bilang buhay na Kristiyano? Okay? Kaya nga po, sa pamamagitan ng Kristiyanong pamumuhay po natin, kahit gaano kahirap, hanggat naniniwala po tayo sa Diyos at sa pag-asa na ibinigay po sa atin ng Diyos, namumuhay po tayo ng karapat-dapat bilang anak po ng Diyos. Okay? Sa katunayan po, marami na pong nabigo sa bagay po na ito. Buhay na sila, nagpatotoo po sila, nanaligtas na po sila,
Pero nasaan na po sila ngayon? Namumuhay ng gaya ng patay. Okay? Sa sanlibutan ito. Namumuhay ng gaya ng walang pag-asa. Dito lang po sa sanlibutan na ito. Kaya nga po, di ba, in-emphasize po ni Apostol Pablo, yung pananampalataya. Habang nagtitiis po tayo, kailangan po ng pananampalataya. Okay? Kaya nga po sa lahat po ng problema po natin, kapag nangihina tayo, kapag naglulugmok tayo, kapag nakakaharap tayo ng kahirapan, anong tanong sa atin ng Panginoon? Bakit ang hina ng pananampalataya mo? Wala ka bang pananampalataya? Kaya nga po, dito po, habang lumalakad po tayo sa buhay pananampalataya na may buhay na pag-asa, habang nagtitiis po tayo, kailangan po natin ng pananampalataya. Okay? Kaya nga po, sabi ng Panginoon, sabi ng salita po ng Diyos, kailangan po dito ng buhay na pananampalataya. Sabi po dito, ang inyong gawang mula sa pananampalataya. Okay? Meron pa pong isa, sabi po dito, bukod sa pananampalataya, habang nagtitiis po tayo, pagpapagal sa pag-ibig. Alam niyo po kung may minamahal po tayong iba, di ba? Kung iniibig po natin yung ibang tao, may kusang loob po tayo gumawa para sa kanila. Meron po tayong kusang loob na sakripisyo para sa kanila. Ito po yung pagpapagal sa pag-ibig. Kung iisipin po natin, yung mga nanay po natin, di ba? May kusang loob po sila nagpapagal sa anak nila. Kung tatanungin po natin, bakit ba yung mga nanay willing magluto para sa pamilya? Dahil mahal niya po yung anak niya, at ganoon din po, dahil mahal niya yung pamilya niya. Ito po yung pagpapagal sa pag-ibig. Kaya nga po, yung pag-ibig at yung pagpapagal, konektado po siya sa isa't isa. Okay? Dito rin po sa church, parehas din po ito. Kung iniibig mo yung church, iniingatan niyo po yung church. Okay? Sa abot na ang ating makakaya po, willing dapat din tayo magpagal para sa mga brothers and sisters. Okay? Kaya nga po, sa mga brothers and sisters, mga katabi niyo po ngayon, gaano po ba tayo nagsasakripisyo para sa kanila? O madali na lang po natin silang laitin? O madali na lang natin sila hamakin? Sabi po dito, habang nagtitiis po tayo sa mundong ito, kailangan po natin ng pagpapagal sa pag-ibig. Okay? Kung isipin natin, kung madali lang natin husgahan yung mga kapatid, para rin tayong walang pag-asa. Okay? Kasi dito lang po tayo nakatuon sa mga nakikita po natin. Handaan po natin yung mga brothers and sisters po na yan, pagmamayari po yan ng Diyos. Napakahalaga ng bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. Sa mga kawikaan, kung nilalait natin yung Diyos, kung nilalait natin yung mga brothers and sisters o yung mga nilikha ng Diyos, nilalait na rin natin yung lumikha. Okay? Kailangan po natin to sa church. Maingatan yung church. Okay? Kaya nga po, kung mayroon tayong tunay na pag-asa, pagpapagal, 'di ba, sa pag-ibig, sama-sama po tayong gumagawa po sa church. Okay? Kaya nga po, yung mga brothers and sisters, kahit hindi bayad, dito sa mundong to, naglilinis yan, naghuhugas yan, nagluluto yan. 'Di ba? Ito po yung pagpapagal sa pag-ibig. Ito po yung patunay na iniibig po natin yung church. Okay? Iniibig po natin yung brothers and sisters. Sa pamamagitan po ng pag-ibig na natanggap natin sa Panginoon. Higit pa po dito, gaya ng nalalaman po natin, ito po yung sakripisyo para po sa Panginoon. Okay? Yung Diyos po, yung lahat ng ginagawa po ng mga brothers and sisters na may pagpapagal sa pag-ibig, susuklian po ito ng Panginoon, pagbalik niya. Okay? Kaya nga po, yung gantimpala at yung kaluwalhatian, ibibigay niya po yun sa inyo. Individually, base po sa pag-iingat natin sa church at pagpapagal sa pag-ibig sa bawat isa sa mga brothers and sisters. Okay? Totoo po ito.
So, ito po yung pangako po ng Diyos. Okay? Pangatlo po, sabi po dito, at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Meron po nabanggit dito, katatagan ng pag-asa. Ito na po yun. Yung pag-asa, konektado sa pagtitiis. Okay? Kailangan po natin panghawakan ng mahigpit yung pag-asa na meron po tayo. Sa katunayan, minsan at kadalasan, mabilis po natin nakakalimutan kung anong merong pag-asa po tayo. Kaya nga po, kapag nahihirapan po tayo sa sitwasyon na meron po tayo, madali tayong tumingin sa iba, madali tayong tumingin sa sarili natin. Hindi natin tinitingnan agad yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos. Gaya ng pag-aaral po natin dito, mabuting pag-asa po ito. Ibig sabihin, hindi po ito mabibigo at hindi po ito maglalaho. Okay? Kaya nga po, kailangan natin palaging alalahanin yung pag-asa na ibinigay po sa atin ng Diyos. Okay? Kung mayroon talaga tayong tunay na pag-asa, makakaya po nating magtiis yung lahat ng sitwasyon o kahirapan na nararanasan po natin. Okay? Sa Roma, chapter 8, balikan po natin yung Roma chapter 8, verse 25. Roma chapter 8, verse 25. Meron pong mahalagang kailangan pagbulayan po natin dito, patungkol po sa pag-asa. Roma chapter 8, verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Umaasa tayo sa hindi natin nakikita. Ito po yung binigay po sa atin ng Panginoon, di ba? Sa pamamagitan po ng pananampalataya, meron na po tayong walang hanggang pag-asa. Sabi po dito, kailangan po natin hintayin ito ng may pagtitiis. Ito pong pag-asa po na ito, na ibinigay po sa atin ng Panginoon, matagal na proseso po ito, pero sa harapan po ng Panginoon, sandali na lang po ito. Okay? Habang hinihintay po natin yung pangakong ito, ano ba yung dapat naman nating gawin? Okay? Sa mga may pag-asa po, bilang anak po ng Diyos, una, sa mga naghihintay sa pag-asa na ito, nililinis nila yung sarili po nila. Okay? Puntahan po natin sa unang 1. Unang 1, chapter 3, verse 3. Dahil may pag-asa po sila, patuloy po nilang ginagawa yung bagay na ito. Okay? Verse 3, unang 1, chapter 3, verse 3. Basahin pa natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Bilang anak po ng Diyos, bilang born-again Christian, di ba? Hindi na po magtatagal, haharap po tayo sa Panginoon. Bawat isa po sa atin, hindi po dapat mapahiya sa Panginoon. Okay? Sino po ba yung mga tunay na born-again Christian? Sila po yung mga tao na may tunay na pag-asa na sa sandaling panahon, makakatagpo talaga nila na yung Panginoon. Okay? Kung nag-iisip po tayo na matagal pa to, tsaka na lang ako magpapakabanal, maglilinis sa sarili ko. Tsaka ko na lang gagawin yung Panginoon. Marahil, hindi pa malinaw sa'yo yung pag-asa. Okay? Kaya nga, naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niya ng malinis. Ligtas na po tayo. Pero ano po yung kailangan gawin? Magpakabanal po tayo. Okay? Isa pa po, yung may pag-asa na tao, ito po rin yung ginagawa po niya. Palagi po. Okay? Sa buhay pananampalataya niya. Roma, chapter 12. Roma, chapter 12. Verse 12. Roma chapter 12, verse 12. Basahin din po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapagitian, matyaga sa pananalangin. May nabanggit po dito sa unang parte, magalak kayo sa pag-asa.
Minsan, di ba, iniisip ng mga ibang tao, para na tayong baliw dahil nakikita pa rin po sa atin yung napakasayang mukha kahit may kahirapan po tayo, di ba? Pero sa totoo lang, nagagalak po tayo dahil may pag-asa po tayo, di ba? Bilang born again Christian, kung titingnan po natin yung mundo lang na ito, talagang wala po tayong kagalakan. Kaya nga po yung mga nakabusangot, palagi, tanungin niyo po agad, rekta, kung maaari, may pag-asa ka ba? May buhay na pag-asa ka ba? Di ba? Pero in a nice way po mga kapatid ha. In a nice way po. Di ba? Kasi po, talagang magagalak po talaga tayo kung isipin natin maigi. Kung may pag-asa po tayo sa langit. Sinabi po ng Biblia, malapit na po ibigay sa atin itong pag-asa na meron po tayo na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, dapat wag po nating sayangin yung buhay po natin na nalulugmok lang sa mundong ito. Okay? Minsan po ba, nagbe-meditate po ba kayo kung ano po yung kahihinatnan natin sa dulo? Sa langit po, wala pong malungkot, walang galit, walang inggit, wala po. Kagalakan po at kapurihan po doon, kaluwalhatian sa Panginoon. Okay? Kaya nga po, huwag niyo po sayangin yung oras po ninyo na malugmok lang. May pag-asa po tayo. Okay? Sinasabi po ito ng Biblia. Kung tunay po nating nauunawaan, yung kabutihan na binigay po sa atin po ng Panginoon, ito pong napakabuting pag-asa po na ito, magagalak po tayo tanging sa Panginoon lang po. Okay? Sa binigay po sa atin ng Panginoong Yesus, 'di ba, na pag-asa, meron po tayong kagalakan. Kaya nga po, pag nalilihis na po tayo sa daan, tingnan po natin, balikan po natin yung tunay na pag-asa na meron po na binigay po sa atin ng Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa. Sa ibang salin din po, ito po yung Kristiyano o yung anak po ng Diyos na palagi pong nalulugod tanging sa Panginoon lang po. Okay? Ito rin po yung Kristiyano na laging nagagalak kahit nakakaharap po siya ng mga kahirapan o mga pagdurusa o mga pag-uusig dito po sa mundong ito. Sabi dito, magalak kayo sa pag-asa. Okay? Kaya nga po, bilang namumuhay po sa pananampalataya, tuwing nalulungkot po kayo, alalahanin niyo po kung anong meron po kayong pag-asa. Okay? Last verse po. Last verse, mga awit, chapter 71. Mga awit, chapter 71. Verse 14 po. Gustong-gusto ko po yung verse po na ito. Okay? 71 na mga awit, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan, 3, 2, 1. Ngunit ako'y laging aasa at pupurihin kita ng higit at higit pa. Bakit po ba tayo may mga cell group Bible seminar? Bakit po ba tayo may patuloy na recorded Bible seminar at mga grand Bible seminar? Para po magbigay ng pag-asa sa ibang tao. Kung isipin po natin maigi, kung hindi po natin ibibigay yung pag-asa na ito, sino po yung magbibigay? Siyempre po, kikilos po yung Diyos kahit wala po kayo. Pero sa inyo po ibinigay yung tunay na pag-asa na meron po tayo sa langit. Kaya nga po, sabi dito, ako'y laging aasa at pupurihin kita ng higit at higit pa. Napakagandang verse po. Hindi lang po ngayon, hindi lang bukas, higit at higit pa. Okay? Ibig sabihin po, hanggang humarap po tayo sa Panginoon, kailangan nating alalahanin yung buhay na pag-asa na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ito po yung napakamabuting pag-asa. Hindi po to maglalaho. Okay? Tandaan po natin, alalahanin po natin na yung Panginoong Hesus yung nagbigay po sa atin ito. Yung mabuting pag-asa na ito. Ganun din po,
mauunawaan po natin kung paano po tayo tinawag po ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, tandaan po natin sa lahat ng high school group, sa youth group, hindi na po magtatagal, may kita po natin yung pag-asa na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, sa langit po, bawat isa po sa atin, magbibigay sulit po sa bawat isa. Hindi po kayo haharap kay pastor, hindi po kayo haharap sa kapatid, haharap ko kayo sa Panginoon. Kaya nga bawat isa po sa atin, may inihandang pagpapala o gantimpala yung binigay po sa atin ng Panginoon. Okay? So, gaya po na napag-aralan natin, sana po hindi po tayo mapahiya pagharap po natin sa Panginoon. Ewan ko po, kasi dito po sa mundo, nag-aasaran po tayo, di ba? Minsan nag-aasaran po tayo. Pero sa langit, di ko lang po alam kung mag-aasaran pa rin po tayo doon. Pero sana, pag may tagapalakpak na lang doon, wag nating asarin, ha? Ibig ko sabihin, sana walang tagapalakpak lang po dun sa langit. Samantalahin po natin yung kabataan po natin, okay? Kaya nga po, kung gagawin natin yung abot na makakaya natin sa Christian life po natin, balang araw po, tatawagin ka na ng Diyos. Okay? Bawat isa po sa atin, makakatanggap po na napakadakilang gantimpala. Okay po? So, yun lang naman po. Maraming salamat po.